Watching ulit. So, today, napin natin si Sir Eves. Okay. Ito po ang ating guest today. Tapos, mamayang gabi po, si Ma'am Abigail Miguel from I Am Abby Fine Art Photography. So, ngayon, ang guest natin at 4 p.m. si Sir Eves Tadeus Alimpos from Cebu. And ito po ang kanyang page. So, sports photographer po si Sir. And, ayan po ang kanyang mga kuha. He is from Cebu. Tapos, na-feature na po siya sa GMA 7. Then, ito po yung mga achievements niya. Yan po. So, official team photographer siya ng sports club. Ito po kanyang mga, ayan, naging, ayan, got featured in GMA 7. And then, invited na rin siya sa, as a speaker sa Daiti Microphones Asia ng Singapore. Ayan po. So, ito po si Sir Eves. Maya-maya, mag-online siya and we will talk about sports photography. And, syempre, yung kanyang, tawag dito, ang kanyang journey. Pag-usapan natin yon. So, check natin, ha? Hello po. Hi, sir. Nakikita ba? Nakikita ba ako? Ay, hindi ako kita. Hindi po eh. Wait Hindi lang. Ayan, hindi pa pala naka-turn on yung camera. Ayan. Kita na, sir. Ayan. Hello. Pasensya po sa ilaw, ma'am. Okay lang po. Akin din hindi kagandaan yung ilaw kong yun. Basta so kanina, hindi ako naririnig, hindi nagla-live yung OBS. Okay lang. Alright. Sige. Lakayan na natin tong... Nakikita na ba sa sa OBS? Kita ba, guys? Kita si sir. Check ko nga sa phone. Hindi ko makita eh. Teka lang. Mute ko to. Ayan, kita na si sir. Sa timeline mo po yan, Pa? Ma-share ko sana. Ano po? Yung OBS, yung sa live. Opo, okay na. Na. Naka-live na. Sa timeline mo po, no? Ay, timeline, di pa. Okay, live na po kami. Ayan, nasa timeline na po. Sige po. Check ko lang po. Para ma-share ko din. Sige lang, sir. Umuulan eh. Ayan, goods na. Kita na si sir. Rinig na rin tayo. At naririnig ka na rin. Naririnig si sir. Try mo nga, sir, magsalita. Hello po, hello. Hello? Hindi, galing kasi ako sa labas. So, nigala ako kanina eh. Rinig si sir. Naririnig ka na rin. Naririnig si sir. Ayan, rinig si sir. Ayan, rinig ka na. Okay, good. Ready na tayo, sir? Okay. Sige po. Alright. Wala na ba yung ginabahan dito, Let's talk about your journey mo muna. Kailan ka nag-umpisa? Anong year? Tapos, ano yung inumpisa mong i-photograph? And then, kung gusto mo i-share kung ano yung gear mo that time. Yun. Go ahead po. Actually, di po uso sa akin yung upgrade eh. Kasi mahirap eh. Yung journey ko is, talaga ako. Simula nung, I'm not, ano ba tawag dito?
Hirap kasi, nag-start ako ng pagka-photographer grade 12 po ako. Mm-mm. Tapos, actually, never ko na-try yung mobile photography. Like, nire-recta ako sa DSLR. Opo. Mm-mm. Tapos, tapos, nag-start ako sa wedding photography. Tapos, debut. And, birthday, yung mga events po. Mm-mm. Tapos, yung girls ko noon is hiram lang sa kaibigan ko. Yun, nakalimutan ko yung girls niya. Tapos hanggang ngayon, nag-graduate ako ng senior high na walang mobile phone. So, mahirap talagang adjustment na binigla mo yung sarili mo sa DSLR. Mm-mm. So, malaking adjustment talagang ginagawa mo. Ginagawa ko noon, uma-attend ako ng mga seminar, workshops, para mas magiging matuto at makakuha ng ideya galing sa mga professional like Direct A and Celes. Yun na. Tapos, yun lang po ang mga journey ko noon. Pangit ng editing ko dati. Hanggang ngayon. Grabe naman. Sobra naman sa pangit. Hindi naman, lahat naman ng photographer, dumaan naman sa, hindi kagandahan, pero hindi pangit. Siyempre, nasa pagkuha mo naman yan. What initially drew you sa sports photography and, ano yung excitement mo when it comes to capturing sport photography nga pala? Kasi yan ang genre mo ngayon, di ba? Mostly yan ang nakikita ko. Yung sport photography, may din to yung funny moment na to. Kasi kaibigan ko, hindi ako dumaan sa pagiging like barangay sport photography, hindi ako dumaan ng ganon. Hindi ako dumaan ng mga club lang na sports photography. Like yung tawag dito, yung dito lang sa mga kaibigan mo, ganon. Hindi ako dumaan doon, dumiretso ako sa pagiging national sports photography. Wow. So, yun yung Pilipinas Super League na andyan na sa Manila ngayon. So, ang nagturo naman na sa akin, actually hindi siya tumuro, pero binigyan niya ako ng guide para pag-shoot ng sports. Si Sir J. Joe de Guzman. Kinapala yun ang mukha ako noon nasa barko ako. Nag-chat ako sa kanya ng gabing-gabi na yon. Sabi ko, Sir J. Joe, baka may ka po, may guide ka po or may bigay na tips sa pag-shoot ng basket. Kasi yun, laking pasalamat ko kay Sir J. Joe. Kahit sa chat niya lang yung binigay, sa chat, hindi tumawag. Sa chat lang, binigyan na talaga ako kahit gabing-gabi na yon. Tinulungan talaga ako. Sabi ko, first time ko po Kasi, ganito yung storya nito. Madaling araw, tumawag aking kaibigan na, official photographer ng Pilipinas Super League sa sports. So, madaling araw yun. So, sabi niya, kailangan kita dito 4 a.m. dapat gabi yun Dapat 10 p.m. nakabiyahe ka na sa barko. Sabi ko lang ang gagawin ko yan. Madaling araw. So, dapat 10 p.m. nasa nasa Mindanao. Cebu ako Cebu po ako. So, malayo pa yung pabiyaheng Mindanao kasi 3 hours papuntang south, tapos 5 hours yung sa barko. So, sabi ko, tagal. Madaling araw ako bumiyahe, tapos 10 p.m. ako dumating sa Mindanao. So, sabi ko, wala akong alam sa sports photography, kaya nag-chat ako kay Sir J. Joe. So,
Hindi ko inasahang bigla nag-reply din agad siya. So, kapal ko na. Ang kapal na ng mukha ko, brand ambassador ng Canon pa. Tinanong ko. Galing. Ah. So, yun nga po yun. Tapos, mas ginanahan na, mahilig din po kasi ako manood ng mga basket. So, sabi ko, parang may counting idea na ako. Tapos, nanonood ako sa Facebook, mga ni Sir J. mga shots niya. Tingnan ko paano niya ito ginawa. Hindi ko siya chinat, pero parang stalker ba? Grabe naman sa stock. Nag-stalk ako sa page niya, sa post niya, sa mga shots niya. Sabi ko, pwede pala ganito. So, gagawin kong ganito, ganyan. Tapos, try ko sa basket, kahit soccer siya. So, sabi ko, try ko nga gawin ito sa basket. Tapos yun ang nagiging dahilan na mas nagustuhan ko yung pagiging sports photography. Galing. Kasi may mas marami kang na-meet nun eh. Di ba yung mga lente ng sports photography, more on mahahaba talaga siya, tapos mabibigat? Kasi last time na hindi naman sports, siya car racing ng mga mayayaman na ko doon, nag-intern ako sa isang photographer. So, dun yun sa Pampanga eh. So, nakikita ko mahahaba yung lente na Tama ba? Tama ba ako? Ganon din ba siya pero sa kung sports? wala ka naman, pero sabi ni Sir J. kung may budget ka, pwede ka sa mahaba. Pero, kung yung budget mo is pangsaktuhan lang, pwede ka naman mag-prime. Like 50mm or either 85mm. Tapos, yung priority mo niyan is yung deep of field po talaga. Kaya, nung first kong nag-try ng sports, wala akong lente nun wala akong dalang camera nun. Wow. So, talagang hiram lang sa kaibigan ko nun. Yung sa national, lang kami, parang sub lang ba? Na, ikaw muna sa ganito. Tapos, siya naman yung sa editing. Parang sub lang. Tapos ako naman sa editing, siya naman sa shooting. Ganun lang. Ang gamit namin nun is 800D, tsaka 70 to 200 F4. F4, Opo. Mabigat din. Tapos ngayon lang, present, ang gamit ko is 70 Classic, yung kay Tito, hiram lang din. 50mm, 1.8. 1.8. Ay, Opo. hindi ka na gumagamit nung long Hindi lens. na po. Bigat, Hindi po sa akin yun eh. Ay, hiram hindi lang sa'yo. po eh. Hiram lang din. Sige. Can you share, bali ilang years na ulit sa sports photography lang ha? Ilang years na siya all in all? Parang 2022, 2 years po. 2 Papuntang years. 2 years. I see. 2022 po ako nag-start eh. I see. Tapos, ayun, na-feature ka na sa mga, can you share your story regarding dun sa GMA7 na na-feature ka? Ganon. Ang biglaan, dati, hindi po ako sports dati, nung na-featured ako ng GMA, Balitang Bisdak. 2021 kasi yun sa June, July. June yan. June 3. Oo, June 3. So, na-featured ako dahil kadalasan dito sa Cebu, ako lang po talaga yung unique. Like yung sa height. 3'8 yung height ko. Tapos, sabi ng sa GMA, tanong nila, hindi ka ba nahihirapan yan? Sabi ko, mahirap naman pero masaya kasi big challenge mo talaga sa buhay mo eh. Pero pag nakita ka ng, dati po kasi, di ako photographer, graphic designer ako. Dati po kasi ma'am, punong-puno ako ng mga bully. Dahil nga sa height ko. At
3.8. So, high school ako noon, bully ako. Sa senior high lang ako, hindi masyadong nakaramdam ng bully. Kasi nasa private ako, marespeto doon eh. Hindi naman actually sa public, dapat normal sa public yun lang yung may respeto. Oo, normal sa public. Mabilang mo lang yung may respeto. Diba? Sa public. Totoo yun. Tapos, nung nag-try ako, graphic designer ako, so, grade 7 pa lang ako, let's say first year high school, sa pagiging graphic designer ko is, makikita mo naman yung mga lugar, di ba? Pag type mo ng Google, di ba? Backgrounds, ilalagay mo sa tarpaulin mo. Sabi ko, baka gusto ko din sana na isa ako sa kukuha ng mga ganito ba? Ganitong lugar or either makapunta ng kahit saang lugar na dalang-dala yung camera kaso mahirap kasi wala nga akong phone dati. So, 2001, so parang kami yung nag-start ng new Gen Z. So, Gen Z? Bakit? Ilan taon ka na ba, sir? 22 po. 22. Pinopocket na ako sa tanda kasi. Ayun, sige, sorry, go ahead. Yun yung mas na, mas napagustuhan ko na, mas napagustuhan ko magiging photographer kasi, yun nga, makikita ko, yung mga lugar na nasa Google. Dati, sinesearch ko lang yung Taiwan tas ngayon nakapunta na ako. Oo nga, nakita ko nga yun. Congrats. Dati, nag-search lang ako ng mga bansa dati. Sabi ko, gusto ko makapunta ng Hong Kong, Taiwan. Sabi ko, ganun soon. Pag nakamit ko na talaga yung pera. Kasi nakapunta ko doon, libre. Ano siya, invited ka? Or ano? Hindi po, official photographer po ako ng dayong labas. Oh. Basket, kasama yung mga retired PBA. Mga PBA players. Apo. Wow, congrats. Ang galing naman. Thank you po. So, yun nga, sabi ko. Nung nakatapa ko ng Taiwan, kala ko nga, panaginip eh. Kasi sabi ko, dati nanaginip lang ako, panaginip ako. Lang ito yung ginusto mo, gustuhin mo lang. Kala mo, hindi mo matutupad. Galing nga. Nabanggit mo kanina sa GMA 7, natanong nila sa'yo na hindi ka ba nahihirapan. Ano ba yung mga challenges mo when it comes to your height? Kasi pares tayong binubuli when it comes to height eh. Ganyan din ako dito sa bahay. So, ayun. Ano yung challenges mo when it comes to height? And then, incorporating it na ma-overcome mo siya sa sports photography. Ano yung mga tips or mga ginagawa mong, tawag dito? Technique to overcome it. Ang gusto ko lang din kasi, let's go back sa question ng GMA na di ka ba nahihirapan? Nahihirapan kapag yung target ko is high angle. So, sabi ko, kailangan ko ba pumatong nito ng stage or mga upuan May behind the scene nga ako dati na nagsushoot ako ng pre-debut, debut. Pumatong ako ng 10 upuan ata para makakuha ng high angle. Parang delikado yun. May ka nun? PA ka nun? May assistant po na lumahawak sa upuan. Kasi pag tumakot na ako ng ganun. Kasi kapag sabi ko, kasi ganito kasi po yun, dati hindi ko iniisip to eh. Ngayon nasa isipan na to palagi kapag nagsushoot ako ng wedding or sabi ko, kung may debut, kailangan ko ng sa assistant nito kasi kukunin ko yung high angle niya eh. Tama. Sabi ko, ganun. Tas, pag sa next sabi, wag naman mag-low angle, high angle, low angle ako lahat. Ganun. Kung mag-high angle ako, yun, kailangan talaga ng assistant kasi mahirap eh. Ayun. So, sa sports photography naman po,
big factor yung nasa low angle palagi. Mas okay siya. Opo, mas okay siya sa low angle palagi. Mas makukuha mo yung reaction talaga. Pero, mas may may opportunity naman makapag high angle kapag pupunta ko ng stage. Kukuha ko doon. Stage or yung tipong doon ka sa may bandang mataas likod, na. Na may, Ayan. Tapos pupunta ako ng audience seat, yung sa itaas. Gagamitan ko ng zoom or either 50mm, pero hahanapan ako ng saktong-sakto lang sa 50mm. Yung pwede lang i-crop. Are you more on wide angle shooter or more on reaction ka or more on motion ka when it comes to sports photography? Sinasabay ko lahat po nag-change lens po ako. Kapag nasa isip ko na kukuha ko ng 2L ultra wide, may 10mm ako So, kukuha ko ng ultra wide, tapos the rest, 50mm na po lahat. Nice. More on, kukuha lang ako ng counting reaction, tapos more on, motion action. More on motion po. And, syempre, i-edit mo pa yon. Are you giving, ikaw ba mismo nag-edit or yung kumuha sa'yo? As in, pasa ka lang? Direct po kasi lahat ng mostly client ko. Direct. Ayun. Can you share some tips po para sa mga aspiring photographers or aspiring na gustong pasukin yung sports photography? Actually, mabibigay ko lang na tip is yung di ba common ngayon sa mga bago is gumagamit ng preset na hindi ina-adjust or hindi tweak yung settings kasi umaasa na lang sa preset. Oo. Dati po kasi ako ganyan, may preset po ako ni Jeffrey Kapilitan. Ni Sir Jeffrey, Opo. Kasi Nikon siya, tapos Canon ako, so magkaiba po talaga yung color settings. So, ang ginagawa ko niyan, I don't know if big tip ba tayo ito sa mga baguhan. Kapag yung preset nyo po, nakikita nyo makulay talaga, meaning nasa Nikon po yan. Nikon po yung may-ari niyan. Yung makulay po talaga. Tapos kapag natural naman, yung mala brown, kaunti, may it's either Fuji or Canon. So, ang ginagawa ko noon, si Sir Jeffrey, tinatanong ko kasi, Sir Jeffrey, ano po camera niyo? Sabi niya, Nikon po. So, sabi ko, okay. So, kung Nikon siya, nag-a-adjust ako sa camera settings po, yung color profile. Mas dinagdagan ko yung saturation. Yung saturation. So, nung dinagdagan ko yung saturation, medyo magkatulad na siya kaunti, pero hindi talaga yun katulad talaga. Katulad lang ng color ng Nikon. So, ayun, pagdating ng computer, mag-iiba kasi yung color magda-dried siya. Hindi siya grabe na color. Yung camera ko po up until now is Canon 1300s. Old model ng Canon. Model. Canon 1300s or I don't know yung ibang tawag niyan. Yan yung ginagamit kong pag-shoot ng debut, wedding, pwede po ba magpakita ng sample? Ay, opo, pwede. Teka, mag-share screen ka. Sige, go ahead po. Kasi sasabihin ng iba, yes, required talaga mag-upgrade, pero walang kaya, ito namang wag muna. Sige po, click nyo lang yung share screen sa Yep. Tapos lalakihan ko. A moment na po. Sige, sir. Share ko muna to sa mga group. Para siya share.
Um, share screen. Alright. Wait lang po ah. Pa-shoutout po Yan para po. sa bagong meta ng drone battery. Hi, Sir Kim Nakikita po Gonyes. ba? Nakikita po ba? Watch stream. Check natin. Loading pa, sir. Ayan, Ito po okay yung na. ano, kuha ng Canon 1300s. Ganda. So sabi ko, yung totoo nga ang sabi nila, 'di ba, na wala talaga. I mean, nasa gears pero nasa skills talaga ng tao. Kung gugustuhin mo talaga yung pagiging photographer mo, mas mabibigyan mo talaga ng what you mean in Tagalog, pagmamahal ang iyong ginagawa. Yan po yung kuha ng 1300s. 1300D. Tapos, wait lang. Can you also share, sir, sa hindi ko kasi masyado na-share yung mo kanina, yung portfolio mo. Sige. How about sa sports photography? Pwede po makahingi Sige ba, sample. Ay, tama pala yung page Yan, na na-meet ko ng kinalikot ko mga kanina. PBA. Wow! Ayan po, mga PBA, na-meet ko na. Binuhat ka na nila, sir? Oh, may picture ako na binuhat nila, pero wala ako niyan eh. Dito. Yan po si Mabs. Coach Mabs. Sikat yan na coach trainer. So, ito po yung sa ko. Ito po yung kagandahan ng low angle. Ito yung pang barangayan lang. Ito naman yung Cesafe. Wait lang. Andito po yun eh. Yan, Cesafe. Kung sa Manila may UAAP, sa dito naman si Cebu may Cesafe. May question tayo agad dito from Jasper Ian Velas. Tanong po, sir, ano thoughts nyo pag sinasabi na ito dapat standard na gear kung mag-sports? Kasi mostly dapat naka-mirrorless at telephoto. Dapat. Same kayo daw ng camera, 7D. Ayun. Okay. Ano po kasi, sabi ni brand ambassador na po ito eh. Ito po, international. Wow. Yan yung sa Taiwan. From ambassador na po ito. Sabi ni Sir Jejo, kung may camera ka lang na 7D at hindi mo pa, wala ka pang budget na pang-upgrade, pwede ka na magstay sa 7D. But, anuhin mo lang yung settings niyan. Kasi ang 7D is maganda for sports po eh. Hindi siya maganda for events like wedding. I-tweak mo lang yung niya, yung ang tawag dito. Kalimutan ko po kasi. Yung speed ng pagfo-focus. Yung speed ng pagkukuha ng litrato. Shutter speed? Shutter speed, ISO. Saka, depende na yung aperture sa lens mo. So, yun lang, yung yung camera, kung gusto mo ng burst, yung ultra high na na pag-shoot. Kalimutan ko tawag nun. Is there also a rule na how you capture sports photography? Kailangan ba sharp na sharp or is it okay na may blurred? Ganon.
Depende po kasi sabi ni Sir Jejo sa akin, Mm. mas maganda daw yung mas distort yung photo kumpara sa blurry one. But pwede ka ding mag-blurry pero wag madalas. Tawag dito, nahirapan ako sa Tagalog nito. Yung every shoot in English, every shoot dapat hindi blurred. Mm. Some of your shoot or shots, blurry, okay lang. Mm. Pero dapat lagi may story yung pagkaka-blur nito. Mm. Pero yung mas maganda talaga hindi siya blurry. Mm. Babawiin mo lang din naman yun sa pag sharpen. Mm. Ayun, nasagot po ba, Sir Jasper? Pasadong-pasado na yung 7D, Sir Jasper. Sa mga sports. Hindi nyo kailangan daw ng mirrorless. Hindi na. Kung may budget ka po, mas maganda talaga mag-mirrorless. Mm. Mas mapapadali Kung wala pang budget, yung pang habi-habi lang muna. Mm. Okay na po yan yung 7D po, Sir Jasper. Yan po, 3x3 FIBA. Galing. FIBA, 3x3. World Tour. Isa ako sa official niyan. Nice. Ang gamit ko lang yan, Sir Jasper, 7D tsaka 50mm po eh. Tapos nasa ka lang, sa baba ka lang. Nasa harap lang ako na nasa gilid ng ring. Meron bang rules sa na saan ka lang pwedeng pumuesto? When it comes to, yan, Opo. kagaya niyan. Hindi. Depende po sa ma'am Depende po sa league. Depende rin sa kanila. Yung sa FIBA po kasi, safetyness yung hinahanap nila yung sinisecure nila. So, dapat nasa gilid ka lang. Or either likod ng kanilang, yung standee, yung nakikita mo yung chokes to go, nasa likod ka lang po niyan dapat. Mm. Hindi ka pwede So, lumabas. if gusto mo lang ganyang shot, sa gilid ka lang, Mm. huwag kang sa ilalim ng ring. Tapos sa naman po, Pilipinas Super League, pwede ka umilalim ng ring. Oh. May times ba na natatamaan ka ng bola, sir? Marami na po. Marami na. Sige, easy. Panglima na nga itong eyeglass eh. Stop ko na po yung share screen. Okay. Panglima na nga po yung ma'am, yung eyeglass, panglima or pang-apat. Oh. Kasi tumatama talaga sa mukha ko eh. Ganon. Sakit na ulo. Pero hindi Wait, naman... po si Sir Jordan. Ay, Sir Jordan Zuniga. Paki-ask po si Sir if mapapayo nyo sa mga baguhan gusto pumasok sa photography. Then, siguro bigay din siya ng advice sa mga nambubuli na photographer po. Ayun, nasagot niyo yung kanina yung sa tips, pero yung sa bully hindi pa. Sige, go ahead, sir. Kung gusto mo sagutin ulit. Yung tips na para sa mga nabubuli na photographer. Para sa akin, mas kinukuha ko siya bilang motivation eh. Mm. Sabi ko, starting pa lang naman ako, normal lang sa industrial na may bully. Mm. Dapat mo yun tanggapin. Kasi kapag hindi mo tanggap, huwag ka na pumasok sa industry. Mm. Tama. Kasi normal talaga yun sa industry. Hindi kasi yun rare. Dapat kasi kapag papasok ka sa industry ng photography, iisipin mo na yung consequences. Mm. Iisipin mo na yung mga tao na hindi lahat ay magiging kaibigan mo. Mm. Pero marami naman sa industry na willing tumulong sa deserve naman tulungan. Mm. So, sa tips ko dito sa mga nabubuli,
tanggapin nyo na lang yan hanggang at gawin yung motivation. Kasi yun yung ginagawa ko eh. Hanggang sa, may contacts na ako, like, may naniniwala na sa SISAFE, international, sa national. Dating binubuli, Ayun, di ba? Na international na, di ba? Sir, estimate lang. Hindi ko alam kung pwedeng tanungin. Estimate lang, how much yung range ng pay sa mga ganyang sports photography? Especially kung, ayan, kagaya niya, international, gigs. Sa national po kasi sa Pilipinas, 5 digits. 5 digits, okay. Apo, pero yun, per season. Yung ko. And then, kontrata Mga, na siya. let's say, sa, international, sa international, pwede namang pag-usapan yun kung gusto mo ng, yung life mo ay more on travel lang doon, at konting work, na libre yung ticket, pwede mo namang pag-usapan yun. Na ganito lang ibigay ko, kayo na bahala sa akin. Kasi nung nag-Taiwan ako, na tumanggap lang ako ng 4 digits nun. So, sabi ko, pang yun pang titulo na target ko yun eh. So, sabi ko, okay lang sa akin 4 digits. Kasi after nyan, pwede ko naman taasan kasi may portfolio ka na. Oo, tama. May portfolio ka na. Sabi ko, as a starting, or ang tawag dito, ma'am, yung parang ginawa mong baguhan ang sarili mo ba? Na, baguhan ako sa international. So, ito muna ilapag ko. Tapos sa susunod, yun, lapagan mo na ng budget. Kasi may papakita ka na po eh. Tapos, yung kung starting ka lang sa pagiging sports photography, tanggapin mo na lang na yung budget. Pero, yung budget mo na, pwede ka nang mag-budget ng 4 digits yan. Pero hindi enough yung 1.5 dyan. Tigilan natin yung 1.5, guys. Tantanan niya na natin yung 1.5. Wala na yun. Kasi, kawawa yung camera mo niyan. Actually, unang paid gig ko, hindi ako nag-start talaga sa 1.5. Nag-start ako ng 1.5 sa pagiging PA. Kasi yun talagang standard na payment sa PA. Pero, pag sarili kong client, nag-start ako sa 3.5. So, pasensya guys, hindi ako makarelate kung bakit 1.5 yung Kasi, nung mga umpisa ko kasi, talagang free gigs talaga. Hindi ako naniningil. Hindi na lang ako maniningil kaysa bayaran mo ako 1.5. Ito love trip, ma'am. Ang kapal ko dati nung first ever wedding ko. Talagang hindi ko makakalimutan yun. Tumanggap ako ng first wedding, 2K yung PF. Hindi ko pa alam rates nun eh. So, tinanggap ko yung 2K. Wala akong wedding ring shots. Wala akong solo bride shots. Wala akong groom solo shots. Like, literal na walang mga solo. Yung mga Wala akong detail shots. Hindi nagalit sa yung client? Actually, hindi po eh. Pasalamat nga ako, mga client ko, hindi galit sa akin eh. Tas, yung kulayan ko dati, parang tsokolate. Dark and muddy. Umakasa lang sa preset. Oo, yung mga dark and moody, ganon. Kasi yung ko dati, sabi ko, easy money lang pala eh. Yun pala ang hirap kasi kapag sinabi ng client, hindi niya nagustuhan yung kulay. Sabi niya, sir, gusto ko yung natural. Sige, gagawin natin natural. Tapos nasa com shop lang ako dati. So, doon ako nag-edit ng mga shots ko. So, wala akong flash drive nun. Kawawa ko. Kawawa na, buti hindi nagalit. Hindi nagalit, pero ako yung guilty po, ma'am eh. Nagkatagal. Hindi ko talaga siya makakalimutan. Nagkatagal. Palagi siyang nasa utak ko. Sabi ko, na naman. Eto na naman tayo.
friend kasi kami sa Facebook eh. Ah. Duwada. Nag-share siya ng mga ng mga wedding sa iba. Sabi po, check. Parang kasalanan ko yun. Oo, kahit yung mga nauna kong picture, kahit free shoot lang yon, pag sinishare nila, nahihiya ako sa sarili ko, putik, ang pangit ng kuha. Yung balot ko dun sa bata, ang pangit. Sabi ko, parang kinukuha ko siya as motivation. Oo. Sabi ko, hahanap nga ako ng mga workshop dito. Parang giguilty talaga ko eh. Sabi ko, tapos ngayon, napaisipan ko ulit, baka pwede ko i-refund yun. Oo ba? Nalobat ako. Sige, go ahead lang, sir. Sabi ko, parang gusto ko i-refund yung 2K ah. Kahit ako eh. Ako dati ah. Kasi, di ba, pag nakikita mo yung mga old pictures mo, sobrang relate ako dyan. Yung tipong, parang, ayoko itag ako ng client. Parang ayoko na lang itag nila ako. Kasi, alam mo yun, ang pangit talaga ng kuha ko. Ang hirap pa po nun, ma'am. Hindi niya pinost. Oh. Sabi ko, parang kasalanan ko, bakit hindi niya pinost? Inaabangan ko pa naman sa timeline niya. Ang masama nun, pag pinost pa, tapos tinag ka, tapos babalikan mo after a few years, ay shucks, ang pangit talaga ng kuha. Ang kasi sa akin, ang tawag dito, flashback nun is, yung Google Drive na ginamitan ko sa pagpasa sa photos niya, na-open ko this year. Sabi ko, ay siya, kandito pa. I-delete ko nga. Years ago na yun eh. So sabi ko, may rights naman akong i-delete ata to kasi 5 years na to eh. Pero yung iba kinikip yan tapos babalikan niya. Kukumpara sa May ganun ako na yung na interview second memories ko yung Dibu. Chocolate din yung skin tone. Kahit maputi naman siya. Akalain mo yung 2.5 yung binigay. Tapos may hard copy pa. Akala ko yung hard copy dati. Akala ko soft copy yun. Hard copy pala na bigay ko. Yung print, Tapos yung print nasa com shop lang nung hindi talaga galing. Hindi siya hindi siya pang photography na printer. So, mas nadadark talaga nung printer. Chocolate yung skin to, mas nadadark pa ng printer mo. Iwan ko na lang. Pero hindi naman nagalit. Hindi po tinanggap. Hindi tinanggap. Hindi ko naman dinaan sa kanya yun eh. I mean, hindi ko dinirect sa client ko. Kali may nahuhulog po kaming midman yung kaibigan niya. Sabi ko, yan po yung mga printed. Sabi niya, sir, wala po bang dito? Wala po bang mailaw? Sabi ko, yan lang po talaga meron eh. Kawawang client. Ayun guys, wag niyong gagayahin yun na. Huwag niyong gagayahin yun na. Kaya, marunong sana, anong tawag dito, turuan niyo yung sarili niyo, marunong mag-adjust sa settings. O kaya, kung gusto niyo lang pag-practicean, wag niyo nang singilin. Kasi pag binalikan niyo pag binalikan niyo yan. Kaya nung next client ko, sinasabi ko ng 500 na lang. Sabi ko, 500 na lang. Makauwi lang na pamasahe. Sabi niya, ang mura. Sabi ko, huwag mo na itanong po, bakit mura? Aminado sa sarili. Ang hirap din ng ganun eh. So, bagay, tama naman. Kailangan mo pa rin naman maningil kahit pamasahe man lang, di ba? Pambawi mo lang sa sarili mong pagod.
Pero diskarte ko dati, ma'am, is sagot nila yung, pamasahe. So, yung 500, linis talaga yun. Pambayad yun sa com shop. Pambayad sa workshop. Ayan, may Com shop, tsaka kanton. Oo, may nag-comment dito. Si Sir Anthony Villanueva. Ang cute mo kaibigan daw. ko yan. Tinuturuan ko din yan. Dito. Ang cute mo daw, sir. Tinuturuan ko yan ng... Baguhan ko yan. Tinuturuan ko yan ng pagiging photographer. Paturo yan. Ayun. Dun tayo sa next question. Yes. Wala na po ba? Oh, wala na ibang question. Eto, may question ako sa iyo, sir. Sige po. Do you think you will still be doing the same thing kapag 50 years old ka na? Syempre, hindi sports photography kasi... If not in the sports, but yes, there is a possible. Kasi para sa sarili ko, pambawi yun eh. Ikaw ba naman, gumagraduate ka ng elementary, high school, tsaka senior high nang walang mobile phone? Sabi ko, pambawi ko sa sarili ko na may mga memories na tayong, mako-collect. Sabi ko, pwede naman into nature na soon. Sino ba naman aalis ng, pagiging photographer? Yes, aalis ka sa, agenda mo, but never kang aalis sa pagkukuha ng picture kahit landscape. Bet ko yan sa mga sa mga photographer. Alam ko yan, hindi kayo aalis sa aalis kayo sa agenda, pero hindi kayo aalis sa pagiging buhay niyo talagang kukuha ng litrato. Tama naman. Possible po talaga na photographer pa din ako sa 50. So, yung Canon 1300 ko, 5 years na to eh. So, yung iba niyan, dinadagdagan lang eh. Hindi talaga binibenta. As in, dinadagdagan lang. Kahit mga luma yung, yung camera. Ako nga parang gusto ko rin bilhin yung dati kong camera pabalik eh. Kaso hindi ko alam kung nasan na siya. Ay, nabenta na pala? Oo, nabenta na. Kasi, hindi ako makakapag-upgrade pag, hindi ko siya binenta. So, pinandagdag ko kasi siya sa pambayad. Pero hindi, bibiling ko ulit yun. Sa ibang tao na nga lang. Sana mahanap po. Sana mahanap po. Sana mahanap pa. Ayun, last question. Kasi yearly, nagre-review ako ng hindi ko alam kung matagal kitang follower sa Facebook or matagal na kitang friend. Yearly kasi, nagpo-post ako ng mga natutunan ko sa business. So, last year or this year, kasi magkakalahating taon na rin naman, ano yung mga natutunan mo sa pagiging sports photographer? Pagiging sports photographer talaga is common yung magastos sa lente at saka sa body. So, ang natutunan ko talaga sa pagiging sports is kailangan mo talaga mas ibaba yung pride mo para makakuha ka ng connections galing sa mga teams. Di ba yung team, example, team A versus team B. Tapos, isa ka sa official league. Tapos, yung team A, ibaba mo yung pride mo para makuha mo yung attention ng team A. So, may possibility na yung team A kukunin ka nila. Kukunin ka nila as team photographer. Mas ibaba mo yung pride at mas respeto mo pa din yung mga sino ba tawag? Mga respeto mo yung sarili mo sa mga tao. 'Di ba? Yung iba sports photographer ka na, national ka na. Pero hindi ka na marunong
lumingon sa pinanggagalingan mo. Mm. Yung iba kasi, photographer ka na pero biglang lumaki yung ulo. Mm. Madami nun eh. Yun yung Kanina yun lang yung may naging- nabasa nga ako. Sige, go ahead, sir. yan yung mas nakita ko. Tapos sabi ko, hindi madaling magiging sports photography kasi marami ang sinasakripisyo mo dito eh. Ang Mm. katawan mo, yung camera body mo, saka yung lente mo. Kasi may chances matamaan ng bola yung lente mo. If hindi ka zoom lens, Mm. if into prime ka, so may chances. Tas mabasagan ka pa ng eyeglass kumpara sa event. Mm. Kasi may possibility talaga na kung naka-eyeglass ka matamaan yun ng bola. Tapos yun nga mas marami akong naging kaibigan sa sports. Hindi lang mga photographer but other officials, players, coaches. At dahil nga sa dati wedding ako, 'di ba? Mm. Ako pa yung naghahanap ng client dati. Mm. Ano ba, nagpo-post pa ako sa group, ganon. Hindi ako into sports dati. So, nung nag-sports ako, sa awa ng Diyos, may mga tao nang nag-chat sa akin. Punta ka dito, punta ka dito, punta ka dito. Cover mo kami, ganon. Libre lahat, ganon. Tapos may may nakilala pa ako. Yung masarap kasi sa feeling, ma'am, na nag-shoot ka ng sports, mas na-appreciate nila eh. Mm. Tapos, consider na lalo kang sisikat kasi yung player na pinipicturan mo is sikat. Tapos, share pa ng mga umiidolo sa kanya. So, yun, tawag dito, mas madali kang sisikat. Pero, sisikat ka din sa sa event. Pero mas, yung sports talaga. Kasi, yung tao ngayon, more on sports na kasi. Mm. So, lalo na maraming mga player. Nung nag-shoot ako, nung nag-shoot nga ako kasama ng Mavs Phenomenal, Mm. sikat yun eh. Mm. Na sikat yun na team. Nung nalaman nila na isa ako sa photographer nun, isa ako sa nag-cover nun, daming dami ng kadalakan mo sa labas. Uy, Dol, pa-picture. Mm. Uy, Dol, pitikan mo kami. Ganon. Tagalog. Aside for that, may yung mga malalakas na player, magiging kaibigan mo. Always be humble lang talaga kapag malapit na, kaibigan mo na sila, always be humble lang kasi hindi mo alam na pwede ka nilang itakwel, diba? Either i-unfriend lang or i-block sa FB kung lumaki na ulo mo. Mm. As may Unless- mga motivations ka makukuha sa kanila din. Unless, nag-uumpisa ka pa lang, talagang malaki na ulo mo. May ganun kasi, may ganun kasi ang photographer. May ganun, mami. As in, yun na talaga yung niya. So, ayun. Mataas na yung tingin niya sa sarili Oo, niya. may ganun talaga. Hindi siya maaalis. So, ikaw na Kahit lang. ako, 5 years ako, kinukulit ko pa din sila, Derek Ian eh. Kahit 5 years ako, Derek, paturo po. Hindi siya suplado, sir. Pwede kaya siya ma-invite. Derek, Oo, hindi po yun suplado, pwede mo po yun imbitahin. try natin. Promise po. Pwede ka po mag-PM sa kanya kasi ako dati, nag-PM ako, nag-reply naman po bigla. Talaga. Opo. Yung iba kasi sinisina ko. Joke. Grabe na tao yun si Derek Derek Ian. Kung talagang pagpipilian ako kung sino yung gusto kong lapitan,
sa industry ng wedding. Direct po talaga eh. Director siya and Grabe. ambassador na rin kasi. Kaya medyo nakakahiyang i-approach. Pwede ka din siguro, try mo po invite si Sir, Gijo. Iwan nyo lang kung hindi yun busy. Sa Gijo. Baka busy yun. Yung ibang in-invite ko, busy din eh. Kaya iba next Si Direk Ian, pwede yun, ma'am. Try ko. Ayun. Guys, may question pa kayo about sports photography. Kung wala, itatanong ko na yung closing question ko. Teka lang. Wow, may milestone follower. Sir Jordan. Ano yung matik yan na tinatag ni Facebook? Wala na masyadong tanong. Ayun. Why photography, sir? Yun nga po, gusto kong makabawi sa sarili ko. Tapos, dati kasi hanggang Google lang ako. Hanggang search lang ako sa Google. Ngayon, ang tawag dito? Mas marami akong na-meet sa pagiging photographer ko po eh. So, sabi ko, why photography? I mean, why not? Why not into photography? Kung akala, 2 years po akong hindi nag-continue sa pag-aaral. Para lang mapag-aralan ang pagiging photographer. After senior high ko, more on workshop ako kila Direk, saka nila Sir Adam, saka sa iba. More on workshop ako in 2 years. Yung batchmate ko nga ngayon is graduating na eh. Sabi ko, okay lang. So sabi ko, why not chasing my dream na lang as being a photographer. Sabi ko, kung i-chase ko to, maalam kung maganda yung result. So, sabi ko, yung dating hanggang Google, ngayon ay makakamit mo na, pero paunti-unti, hindi agad-agad. So, sabi ko, kasi binahagi ko na si photography sa buhay ko eh. Akalain mo, gagala lang kaming kaibigan ko. Sabi nila, "Uy, huwag ka na magdala ng camera. Gagala lang naman tayo." Sabi ko, hindi. Kahit ang dadalhin ko lang is Canon 1300 tsaka Tamron 17 to 50 mm yung 2.8. Sabi ko, ito lang dalhin ko. Bahala kayo dyan sa buhay nyo. Basta ako magdadala ko ng camera. At saan, kahit kaunting gala lang, malapitan, or malayuan. Sabi ko, para kasi ito sa memories natin. Yoko ng cellphone, alam kong may cellphone is, ang ating cellphone is magaan, madali nating madadala. Pero iba talaga yung galing camera eh. Yung, may kamag-anak akong ayaw niya hindi naman kamag-anak, hindi ko kamag-anak. Basta, relatives. Sa husband side. Ayaw niyang pinipicturean siya gamit yung camera ko kasi ang rason niya, kita daw yung pores niya sa camera ko. Hindi daw kagaya ng sa iPhone na makinis siya, gano'n. Kasi kamot ulo ako eh. So, i-edit pa naman yun, ganun. Ako kasi ayoko nag-i-edit kapag gala-gala lagi. O pag gala lang. Sabi ko, bahala ka dyan. Hindi naglolo ko yung camera, hindi nagsisinungaling. Oo, totoo. So makikita talaga yan, yung pores na ganyan. Unless lagyan mo ng ilaw. Oo. Make-up kayo ng make-up dyan. Basta hindi nagsisinungaling yung camera. Totoo, tama. Sabi niya, baka baka pangit yung mukha ko sa camera. Sabi ko, kung bakit na pangit, huwag nyo sa camera.
Yung camera, hindi marunong magsinungaling yan. Kung pangit ka talaga. Tausin pa nga ako eh. I-edit mo ha. Sabi ko, yoko nga. Libre na nga ito eh. Na-edit pa. Sabi ko, mag-cellphone na lang kaya kayo. Kaya nga, minsan, hindi ko na dinadala yung camera ko kasi meron nga ang mga family members na ayaw na pinipicture gamit DSLR kasi ang pangit nga daw nila doon. Kasi nga, nakikita yung pores, yung pimples, ganun. Kasi sobrang sharp. Ang akin kasi, ma'am, dinadala ka din yung 50mm eh. Kasi kadalasan ng tao ngayon, gusto yung blurry yung background. Yung likod. So, sabi ko, wait lang, change lang ako ng lens. Ayaw nila sa Tamron yung 17 to 50. So, pag-change ko ng lens, gusto nila yung 50. Ganda ko dyan. Ang iya kayo ah. Na-blur lang yung background. Naganda ko dyan. Na-blur lang yung background ah. Ganayan na kayo. Sabi ko, yan yung mas napifeel ko yung happiness ko sa photography. Mas na ko yung happiness ko dyan. So, sabi ko, bakit, may times na magbo-burn out ka, tapos sasabihin mo sa sarili ko, quit na ako pagiging photographer, ganon. Nung nag-post ako ng for sale, ganon, sa camera ko, nag-try na ako nun eh. Mag-post ako ng for sale, daming nag-chat ah. Sabi ko, inihintay nyo pang ibibenta ko ang camera ko, dyan pa kayo mag-chat. Daming client na lumalabas. May dito. May tanong dito. Ay, hindi naman tanong. Si Sir Michael Boston. Good afternoon, Sir Eves. Dallas po ba kayo or Boston po? Sa basket yan eh. Basketball. Hindi. Nga. Dallas ba or Boston? Ako, yari ka. Pag sumagot ka ng mali. Ito guys ha? Wala dyan yung team ko eh. Paano ko sasagutin yan, Sir Michael? Wala yung team ko dyan. Sige. Sasagutin ko na lang yan. Bahala ka dyan. Hindi ko kilala yung Boston. Dallas ako. Mag-unfollow na kayo. Dallas daw si Sir. Ayan na, alam niyo na yung sagot. Dallas. By the way, actually, ma'am, hindi lang po talaga GMA ako. Na-feature ka na rin? Na-feature din ako sa Singapore. Yes oo. po. Daiti. Kami ni Sir Jong Medina. Kasama si Direk Ian. So, sa Daiti, isa ko sa speaker guest. Tapos, sponsored ng Daiti, binenta ko lang. Sorry, Sorry, Sir Ian. Direk Ian, nabenta ko yung microphone. Tapos, let me continue, ma'am, no? Why into photography? Dahil din sa photography, na-featured ako sa GMA. Na-featured ako sa Singapore, Daiti. May experience ako sa Pilipinas Super League. May sisafe. Naging clothing, apparels endorser ako. Shoutout ko lang po, itong damit ko, North Sports Apparel, endorser po ako dyan. Naging tutor po ako sa isang big university dito sa Cebu. Public University, naging tutor ako dyan. Tinuruan ko mga college students sa pagiging photography. Then, Cebu Technological University. Tapos yun, ako ng Taiwan na walang gastos. Nakabiyahe ako. Why not into photography? Sa mga baguhan dyan, why not into photography? Diba? Tama naman. Kasi kung hindi ka nagpo-photography, hindi ako nagpo-photography, iwan ko lang kung saan ako ngayon. Iwan ko lang kung nakasali pa ako dito sa podcast ni Ma'am Queen.
Kung hindi ako nagiging photography. Siguro na, ako, graphic designer. Pero, mas iba talaga yung photography. Mas fulfilling siya. Mas fulfilling po. Mas mas diyan mo makikita ang saya mo talaga. True. Ayun. Thank you for answering all of my questions today, sir. And thank you din sa payag mo sa invitation ko. And ayun, salamat sa pag-share na rin ng journey mo. At least nagkaroon sila ng idea about sports photography and also narinig nila or I hope ma-inspire sila sa story mo. Kasi medyo thank you so much sa pag-invite sa akin dito, Ma'am Queen. Binigyan mo ko ng chances na ma-share yung story behind ko. Yeah. You're welcome. And I hope magkaroon pa tayo ng susunod na episode about this. Sure. Message lang po. Ayun. Thank you so much. Actually, hindi ako nagtumanggap ng booking ngayon. Binigay ko sa kaibigan ko. Grabe. Ay, sorry naman. Okay lang po. Thank you. Kasi minsanan lang itong mga ganito. So, sabi ko, bigay ko muna to sa kaibigan ko. Ayun lang yan. Kasi Ma'am Queen, pinaka-idol ko to sa Baby Kingdom Studio eh. Ay, wow. Na, ini-stack ko to sa Facebook page eh. kahit ka mamaristas lang ginagawa ko. Sabi ko nga, pag may sa akin yung mga baby, sabi ko, sorry po, hindi po ako galing sa Baby Kingdom. Doon na lang po kayo mag-book, ma'am. Punta lang kayo ng Manila. Yung ko mag-shoot ng mga baby eh. Di ba ako, Ma'am Queen na lang kayo. Thank you, sir. Thank you so much. Ayun. Thank you po, Maraming salamat po. Chat-chat na lang po ulit. Bye-bye. Thank you po. Bye-bye.